Sino na naman kaya itong kumakatok? Kung kailan magpapahinga na ako, saka naman may kakatok, sabi ni Eliza habang nasa loob ng bahay matapos na makaalis na ang kanyang asawa para pumasok sa opisina at nakatulog na rin ang kanilang 2 taong gulang na anak. Kapag nakaalis na ang mister ni Eliza, saka naman siya magpapahinga kapag gabi kasi puyat siya sa pag-aalaga ng anak nila, sabi ni Eliza sa sarili. Pero isang lalaki na paulit-ulit na kumakatok sa gate ng bahay nila. Napilitan tuloy si Eliza na lumabas, pero dahil sa manipis na pantulog lang ang suot niya, kinuha niya ang kanyang tuwalya para ipantakip sa kanyang harapan. "Ma'am, delivery po, para kay Sir Ramon." Doon na naalala ni Eliza na may order pala sa online ang asawa niyang si Ramon para sa parts ng kanyang motorsiklo na talagang kinaiinis ni Eliza. Halos hindi kasi makontento ang asawa sa piyesa ng kanyang motorsiklo at panay ang palit at order nito. "Kuya, bayad na ba ito?" Pagtatanong ni Eliza. "Kuya, bayad na ba ito?" Muling tanong ni Eliza. Pero hindi agad nakasagot ang delivery rider. Doon niya napansin na nakatitig pala sa kanyang maputing hita ang lalaki. "Aha, ma'am, opo, bayad na po, pero itong isa, hindi pa," sagot ng lalaki na halos butil-butil ang pawis, dala na rin sa init ng panahon at init ng kanyang nakita. "Sige kuya, paantay lang ha, kukuha ako ng pambayad," sabi ni Eliza na agad na muling pumasok sa bahay. Pero ang lalaking nagdala ng parcel ng kanyang asawa, hindi pa rin nakapaniwala sa nakita. Sa edad kasi ni Eliza na 30 at may isang anak, halos talo pa nito ang mga dalaga sa ganda ng katawan na iyon nga ang madalas na napapansin ni Eliza kapag lumalabas siya ng bahay. Kung alam lang nila ang totoo, kahit na maladyosa ang ganda, tigang ito sa kanyang asawa. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! 2 taon kasi ang nakalipas nang maaksidente sa motorsiklo si Ramon ang kanyang asawa. Apektado ang pagkalalaki ng kanyang asawa, mabuti na nga lang at buntis na siya nang mangyari iyon. Simula noon, madalang pa sa patak ng ulan kung diligan siya ng asawa. Kahit napilitin ni Eliza ang asawa at gawin ang pinaka-the best niya para mag-init ang asawa, wala pa rin epekto ito. Napapagod lamang ang kanyang kamay para itayo ang bandera ng asawa. "Kuya, ito na yung bayad, salamat ha," sabi ni Eliza sa lalaki, sabay talikod nang makaalis ng ang lalaki. Naiwan na napaupo si Eliza sa sofa. Grabe ang titig sa kanya ng lalaki, para bang kakainin siya ng buo. Pero kahit na mukhang nabastos si Eliza, may ngiti ito sa kanyang labi, para bang natuwa pa siya sa mga tingin ng lalaki sa kanya. Kanina, ano kaya ang pakiramdam noon sa isip ni Eliza? Napatingin din kasi siya sa makapal na bigote ng lalaki kanina, parang nakikiliti siya kapag naiisip na dumampi sa kanya ang bigote ng lalaki. Kahit na may katabaan, konti ang lalaki at tantaya nila nasa mahigit 40 anyos na ito, dala na rin siguro ng pagkasabik niya sa asawa, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Nakatulog na lang si Eliza sa sofa sa pag-iisip ng pagkakatitig ng lalaki sa kanya kanina. Kusa naman siyang gumising nang marinig ang iyak ng anak. Tulad ng araw-araw niyang gawain, mag-aalaga, maglinis ng bahay at magluluto, nasanay na si Eliza, wala naman siyang problema sa pinansyal dahil malaki ang sahod ng asawa at nasa maayos naman silang bahay. Dumating na pala ang order ko. Sakto sa linggo, ipapakabit ko na yan, sabi ni Ramon, ang asawa ni Eliza pagkadating nito. Bukas pala, baka bumalik
ang taga-deliver. May kulang pa kasi dito sa order ko. Pero bayad na rin yon, sabi ni Ramon sa asawang si Eliza. Nakasimagot si Eliza sa narinig na naman na sinabi ng asawa. Sana ako naman ang pagtuunan niya ng pansin. Hindi yung motorsiklo niya palagi. Huwag ka nang magalit. Last na order ko na yan, sabi ni Ramon sa asawa. Sa muli matutulog na naman sila, magkatabi nga sila, pero hanggang yakap lang ang nagagawa ni Ramon, palibhasa. Pagod rin ito mula sa trabaho at magmamaneho pa mula Makati hanggang Cavite. Inuunawa na lang ni Eliza ang asawa. Pero alam niya na may kulang, hindi sapat ang mahal lang siya ng asawa, may pangangailangan siya na hindi maibigay ng asawa. Kinabukasan niya matapos na makaalis si Ramon, nakita ni Eliza na marami na palang damit sila na labahan. Meron naman silang binabayaran na labandera, pero isang beses sa isang linggo lang nagpupunta sa kanila, kaya kinuha na ni Eliza ang mga labahin at isinalang sa washing machine, habang bitbit ang mga damit na dulas sa banyo. Si Eliza at napakapit siya sa gripo. Sa lakas ng kapit ni Eliza, naputol ang faucet at sumirit ang malakas na tubig. Basang-basa si Eliza at hindi malaman ang gagawin. Pilit niyang tinakpan ng mga damit ang gripo pero wala pa rin nangyari. Doon na naisip ni Eliza na patayin sa main switch ang tubig na malapit sa may gate ng bahay nila. Tumakbo si Eliza palabas ng bahay dahil pag-aalala na baka bumaha sa loob ng bahay nila habang sinasara ni Eliza ng vault ng tubig. Muli niyang narinig ang katok na tulad kahapon. Sandali lang, sigaw ni Eliza. Ma'am, delivery po ulit. Sigaw ng lalaki. Kahit na basang-basa ang damit ni Eliza, binuksan niya ng bahagya ang gate. At nasilip nga niya ang lalaki na may dala ng parcel ng asawa. Ma'am, anong nangyari sa inyo? Pag-aalala na tanong ng lalaki ng masilip din si Eliza. Kuya, nasira kasi ang gripo namin, kaya nabasa ako. Ganun po ba? Baka gusto niyo tulungan ko kayo. Dati po akong tubero. Sa totoo lang ayaw ni Eliza. Dahil kahit kailan hindi pa siya nagpapasok ng ibang tao sa bahay, lalo na wala ang kanyang asawa. Pero nang maiisip niya ang gripo na naputol kanina, nag-alala na baka mabasa ang mga gamit nila sa loob ng bahay. Kuya, patulong na lang, babayaran na lang kita. Sabay na binuksan ni Eliza ang gate. Ang lalaki naman ay agad na sumunod sa tinuro ni Eliza na banyo. Malakas pa rin ang buga ng tubig sa banyo na halos ikabahan na ng loob nito. Napasakan agad ng lalaki ang gripo. Pero bago niya nagawa iyon, basang-basa na rin ang buo niyang katawan. Sorry kuya, nabasa ka rin, pasensya na, pati kayo na abala ko. Di bale magpalit ka na lang ng damit, marami ang asawa ko dyan. Sabi ni Eliza sa delivery driver. Wag na po ma'am, malapit lang naman ako. Hindi ito suotin mo. Kahit damit lang, pagpipilit ni Eliza sa lalaki. Pero hindi napansin ni Eliza na bakat pala ang kanyang katawan sa suot na manipis na damit dahil sa pagkakabasa nito kanina. At muli napansin na naman niya na nakatitig ang lalaki sa kanyang basang damit. Hindi alam ni Eliza pero parang napatingin din siya sa mata ng lalaki. At natigilan sila pareho na parang nag-uusap ang kanilang mga mata at nagkaunawaan sila kung ano ang gagawin. Mabilis ang kilos ng lalaki. Agad na nahawakan niya ang magandang si Eliza. Si Eliza naman ay hindi malaman ang gagawin kung ano. Ang uunahin, natanggalin, para rin siyang gripo kanina na biglang sinirit sa biglang pagkawala ng takip. Ang matagal na pagkauhaw ni Eliza at ang pag-iisip niya. Sa ngayon ay nangyayari na hanggang sa hindi na niya kaya at hindi na niya hinintay pa ang delivery driver. Kusa na niyang ibinigay hanggang sa sumabog na ang gripo at tuluyan na puno ang batya ni Eliza na matagal nang hindi nalalagyan ng asawa. Kuya, magkano ang singil mo sakin sa pag-ayos mo ng gripo? Free na yun, sobra-sobra na po ang bayad niyo ma'am, sabi ng lalaki habang nagpapalit ng damit na ibinigay ni Eliza. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Eliza sa lalaki. Gardo po, pero Gardo na lang, salamat Gardo. Ako nga pala si Eliza. Nakangiting sabi ni Eliza
habang nasa gate ang lalaki para lumabas ng bahay niya. Nakangiti at tila nawala ang sakit ng mga kasukasuan ni Eliza matapos ang matibay na pagtayo ng bandera ng delivery driver. Masaya si Eliza at pakanta-kanta pa habang nagliligpit ng mga naging kalat nila ni Gardo. Ilang minuto lang ang nakalipas matapos na makaalis si Gardo. Biglang nagulat si Eliza dahil sa biglang pagdating ng asawang si Ramon. Akala nga niya bumalik si Gardo, pero dinig niya agad ang pagbukas ng gate at pagpasok ng kotse ng asawa. Dali-dali nag-ayos si Eliza ng sarili dahil baka mahalata ng asawa ang nangyari kanina. Bakit ang aga mo? Anong nangyari? Pagtatanong ni Eliza, masama ang pakiramdam ko. Nagpaalam na lang muna ako kay boss na mag-leave muna para makapagpahinga muna, sabi ng asawa ni Eliza sabay upo sa sofa. Ano ba itong? Bakit pa sa ang sofa? Ano ito? Pagtatakang tanong ni Ramon kay Eliza matapos na makahawak sa sofa ng tila likido. Hindi nakasagot at parang kinabahan si Eliza. Hindi niya pala napunasan ang sofa kanina marahil doon halos natapon ang mga sobrang pinasabog nila ni Gardo kanina. Doon sa sofa na kinauupuan ng asawa, doon pinuno ni Gardo ang batya ni Eliza na halos hindi magkasya lahat, kaya natapon ang iba. Baka yung lotion yan kanina, natapon siguro, nagliligpit pa lang kasi ako, sabi ni Eliza sa asawa sabay. Punas sa basa na nakita sa sofa, si Ramon naman ay dumiretso sa banyo para hugasan ang kamay na kanina ay nakahawak ng hindi niya maintindihan na likido. Doon nga niya nakita ang mga labada ni Eliza na ngakalat, marahil doon galing basa kanina, sabi ni Ramon. Umiling-iling na lang si Ramon, masama ang kanyang pakiramdam, kaya hindi na pinansin ang asawa. Halos 5 araw nga na, hindi pumasok si Ramon sa opisina. Pero si Eliza, hindi na mapakali. Gusto niya ulit na makita si Gardo. Pero hindi niya alam kung paano. Hindi naman niya natanong kung taga saan ito at kung ano ang contact number. Patanaw-tanaw si Eliza sa may bintana sa pag-aasa na baka dumaan si Gardo. Pero 2 linggo na hindi pa niya nakikita, kaya nakaisip siya ng paraan para muling malasap ang pinatikim ni Gardo. Bakit meron ditong side mirror? Mahal ito, pagtataka na tanong ni Ramon pagdating mula sa opisina. In-order ko yan para sa'yo. Di ba sabi mo, medyo malabo na yung side mirror mo sa motorsiklo. Nagtataka man si Ramon, napangiti ito at napayakap sa asawa. Salamat ha, matagal ko nang gusto ito, sabi ni Ramon na nagtaka dahil sa biglang pagbabago ng asawa at hindi na ito kumontra sa mga pagbili niya ng piyesa ng motorsiklo. Alam ko naman na gusto mo yan, kaya susuportahan na lang kita, sabi ni Eliza na napayakayap din sa asawa, pero ang hindi alam Ramon. Ang bawat pag-deliver ng order ng piyesa ng asawa ay hindi mahalaga, iyon lamang ang tanging paraan para makapunta si Gardo sa bahay nila at sa bawat punta ni Gardo. Labis ang kasiyahan na nararamdaman ni Eliza, ang mga pagkukulang ng asawa ay laging napupunuan ni Gardo. Si Gardo naman ay tila laging jackpot sa loto kapag may deliver siya kina Eliza. Hindi rin akalain ni Gardo na sa edad niyang 45, makakuha siya ng batang misis na maladyosa ang ganda. Kaya naman lahat ng nalalaman ni Gardo ay ginagawa niya. Maging maligaya lang si Eliza, walang siyang sinasayang na oras habang nasa bahay ni na Eliza kapag malapit nang dumating ang asawa ni Eliza. Magliligpit na sila at magpapahinga. Laging ganun ang nangyayari, halos araw-araw na pumupunta si Gardo. Kahit na walang itong deliver, at chat-chat lang siya ni Eliza na umalis na si Ramon, kaya ilang saglit lamang, dumarating na si Gardo. Dati pagkaalis ni Ramon, matutulog muna si Eliza at paggising niya, doon na lamang siya magliligpit at maliligo. Pero simula nang makilala niya si Gardo, pag-alis pa lang ni Ramon diretso na sa banyo si Eliza para maglinis at magligpit. Pagkatapos maliligo siya, bago niya i-chat-chat si Gardo, na umalis na ang asawa. Napansin din ni Ramon na may kakaiba sa kanyang asawa. Lagi itong masaya at hindi na siya kinukulit sa gabi. Naghihinala si Ramon pero wala naman siyang maisip na pwedeng gawin ng asawa.
Dahil alam niya na hindi ito umaalis ng bahay, kaya nakaisip siya ng paraan para malaman ang ginagawa ni Eliza kapag wala siya sa bahay. Ginamit ni Ramon ang mga kamera na nilalagay niya sa motorsiklo. Naglagay siya ng kamera sa kwarto at sala nila. Dito mare-record kung talagang may ginagawa na hindi maganda ang kanyang asawa, sabi ni Ramon. Habang nilalagay ang mga kamera, nagpatuloy lang din sina Eliza sa pagkikita kapag pumasok na si Ramon. At habang patagal ng patagal, mas lalong nag-explore ang dalawa sa kanilang mainit na pagtatagpo. Ilang araw matapos na may lagay ni Ramon ang mga hidden camera, kinuha na nito ang mga memory card at pagpasok niya sa opisina, doon niya pinanood ang bawat sandali na wala siya sa bahay niya. Halos magbutil-butil ang pawis ni Ramon sa nakikita. Halos hindi siya nakapaniwala sa mga nagagawa ng asawa, ang kanyang mahal na asawa. Nakikita niya kung paano lumiliyad at abala-abala sa araw-araw kasama ang lalaking hindi niya kilala. Halos hindi makahinga si Ramon sa labis na kirot na nararamdaman na puno ng luha ang kanyang mga mata at halos mabasag ang tasa ng kape na hawak niya. Ngayon alam na niya ang ginagawa ng asawa. Ano ang gagawin niya? Magiging bayolente ba siya? Paano na ang kanyang anak kapag naghiwalay sila? Alam niyang malaki ang pagkukulang niya sa asawa. Sa mga nakikita niya sa video, alam ni Ramon na hindi pa niya nagagawa ito sa mahal na asawa. Ang delivery driver pala ang nagbibigay ng ligaya kay Eliza kapag wala siya. Nagbuntong hininga si Ramon, sabay na sinara ang laptop na pinapaanood. Napansin rin kasi ng office mate niya na parang iba ang kanyang galaw. Ramon, baka masama pa ang pakiramdam mo. Paalam ka na kay boss. Maiintindihan naman niya iyon. Nga Ramon, uwi ka na para magpahinga. Doon naisip ni Ramon na magpaalam nga at umuwi ng maaga. Alam niya na sa ganitong oras nagtatagpo ang dalawa sa bahay nila. Dumating nga si Ramon ng alauna ng hapon. Pumarada lang siya sa kalsada para hindi mapansin ng asawa ang kanyang pagdating. Madali lamang siyang nakapasok sa bahay. Tahimik ang paligid sa sala, kaya napadako siya sa kwarto nilang mag-asawa. Dahan-dahan naglakad si Ramon papunta sa kwarto. Open ang pinto ng kwarto nila. Kaya kitang-kita ni Ramon at dinig na dinig niya ang bawat sinabi ng asawa. Natigilan si Ramon habang nakasilip na puwang ng pinto ng kwarto. Kitang-kita niya kung paano humahangos ang asawa. Habang si Gardo ay tila hinete na walang humpay sa kanyang ginagawa, nanatili siya sa ganun posisyon habang pinapanood ang magandang asawang si Eliza, pero may naramdaman siyang kakaiba. Ang dating bandera na hirap na itindig ni Eliza ay tila kusang nabuhay at tumindig mag-isa. Nabuhayan ng loob si Ramon. Bumalik na ang dating sigla niya na malakas at masigla, lalo na kapag nakikita niya ang asawa na masaya. Ganito pala ang ginagawa ninyo. Kapag wala ako, sigaw ng Ramon sabay pasok sa loob ng kwarto. Halos matulala ang dalawa nang biglang nakita nila si Ramon na pinapanood pala sila kanina pa, kahit na malaki ang katawan ni Gardo. At kung tutusin kaya niyang ibalibag si Ramon, pero tila natakot din ito nang makita ang asawa ni Eliza. Napabalikwas naman si Eliza at lapit kay Ramon. Magpapaliwanag ako, sorry pero nagawa ko lang ito dahil. Hindi na natapos ni Eliza ang sasabihin nang biglang siyang inawat ni Ramon sa pagsasalita. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Nakita ko na lahat, pero bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Tanong ni Ramon na nakaharap sa asawa. Sorry. Sabi na lang ni Eliza, wala kang dapat ipag-sorry sa akin. Alam ko na may pagkukulang ako sa iyo bilang asawa mo. Napadilat naman ang mata ni Eliza sa narinig sa asawa. Pwede ba akong sumali? Sabi pa ni Ramon, papatak na sana ang luha ni Eliza. Pero sa sinabi ng asawa, napalitan ito ng ngiti at saya. Naging maingay at magulo ang buong araw ang kwarto ni Ramon at Eliza. Kasama si Gardo. Maligayang maligaya si Eliza sa mga oras na iyon. Naging regular na ang kanilang ginagawa. Tila bumalik na rin ng tuluyan ang dating sigla ni Ramon dahil hindi na rin ito nagpapatalo kay Gardo sa oras na magkita-kita sila. Masayang masaya si Eliza sa bawat araw at lalo siyang naging masigla sa pag-alalaga sa asawa. Halos ayaw na niyang matapos ang mga oras na kasama ang asawa at si Gardo.
pero hindi pala magtatagal ang mga ligaya na iyon. Dahil makalipas lang ang 3 buwan, isang hindi magandang balita ang narinig nila, na aksidente si Gardo habang nagde-deliver ng mga parcel. Kaya iyon ang dahilan ng daglian pagkawala dahil sa lakas ng pagkakasagasa. Nasaktan si Eliza sa nangyari pero wala na siyang magagawa. Naawa lang si Eliza sa asawa at anak ni Gardo na naiwan. Nagbigay na lang ng tulong sina Eliza at Ramon sa asawa ni Gardo. Pagkatapos umalis na rin sila sa tinitirhan nila. Lumipat sila kung saan. Malapit sa opisina ni Ramon na wala man si Gardo. Alam niya na may alaala na iniwan sa kanya ito. Kaya masayang ibinalita ni Eliza kay Ramon na may kapatid na ang anak nila. Nakalipat sina Eliza ng apartment. At doon ay nagsama sila ng masaya. Bumalik na rin sa dating sigla si Ramon. Lagi na rin itong pinupuno ang pangangailangan ng asawang si Eliza. Nag-usap na rin ang mag-asawa na kakalimutan na nila ang mga nangyari sa dati nilang tinirhan. Salamat mahal, kahit na nagkasala ako sa'yo, inunawa mo ako. Sabi ni Eliza sa asawang si Ramon, bago sila matulog. Bukas nga pala, may kausap ako na karpintero. Pupunta siya dito para maayos ang mga sirang kisami natin, matagal na raw kasing. Hindi natirahan ito, sabi ng may-ari. Tumango na lamang si Eliza at yumakap na kay Ramon bago sila nakatulog. Tao po, sigaw na naririnig ni Eliza mula sa labas ng kanilang bagong nilipatan ng bahay. Baka ito na yung karpintero na sinabi ng asawa, sabi ni Eliza, kaya agad na nagbukas ng pinto si Eliza at tinanaw kung sino ang kumakatok. Ako po si Roger ang karpintero. Nakausap ni si Ramon, may ipapaayos raw siyang kisami, sabi ng lalaking nasa may pinto. Si Eliza naman ay tila, hindi agad nakasagot, napatitig lang siya sa lalaking, magdalang martilyo at lagari, hula niya. Nasa edad 50 pataas, matangkad ito, at medyo mamasel ang katawan, pero medyo maitim din at halatang sanay na sanay sa trabahong mabigat. Pasok po kayo, dito po yung sirang kisami, turo ni Eliza kay Mang Roger na karpintero, pero pagtalikod ng matanda, napangiti si Eliza habang nakatingin sa karpintero. Papapalaban na naman ang batya mo, Eliza, mahinang bulong ni Eliza sa sarili, sabay tawag sa asawa na dumating na ang kausap niya.